Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong guro, si Nicole Marcelo. Ang bawat araw ay parang bagong pahina at tayo ang mabibigay nito ng buhay at kulay. Halina't samahan niyo ako sa masayang pagtuklas ng mga bagong kaalaman. Ating pagkaaralan ang dalawang uri ng pangungusap, ang paturol at patanong. Handa na ba kayong matuto? Tara, simulan na natin. Pero bago yan, basahin muna natin ang ating mga layunin. Ang mga layunin. Una, natutukoy ang payak na pangungusap batay sa gamit, ang paturol o pasalaysay at ang patanong. Pangalawa, nakakabuo ng sariling payak na pangungusap na paturol at patanong na may wasong gamit at bantas. At pangatlo, napapahalagahan ang tamang paggamit ng mga uri ng pangungusap sa maayos na pakikipag-usap at pagpapahayag ng kaisipan. At dahil batid na natin ang ating layunin, handa na tayong magbukas ng pinto tungo sa bagong karunungan. Ngayon, tignan natin ang larawan at basahin ang pangungusap na nasa baba. Si Oliver ay sumasayaw. Sino ang sumasayaw? May napansin ba kayo sa dalawang pahayag na aking binanggit? Ano ang inyong nakita? Tama kayo, ang dalawang pangungusap ay hindi magkatulad. Ngayon naman, ano nga ba ang kanilang pagkakaiba? Mahusay. Ang unang pangungusap ay nagsasalaysay at nagtatapos sa tuldok. Samantalang ang ikalawa naman ay nagtatanong at nagtatapos sa tandang pananong. Ang pagkakaibang ito na nakita ninyo ay direktang nauugnay at nagsisilbing panimula sa ating bagong aralin ngayong araw. Ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa payak na pangungusap batay sa gamit nito, ang paturol at patanong. Magsimula muna tayo sa pag-alam kung ano ang payak na pangungusap. Ito ay binubuo ng iisang simuno at iisang panaguri. At batay sa gamit nito, mayroon itong dalawang uri. Ang mga ito ay ang pangungusap na paturol o pasalaysay at pangungusap na patanong. At tatalakayin natin ang mga ito isa-isa. Tignan niyo muna ang halimbawang ginamit natin kanina at pansinin ito ng maigi. Si Oliver ay sumasayaw. Ito ba ay naghahanap ng sagot o nagbibigay lamang ng impormasyon? Tama, ang pangungusap ay naglalahad ng impormasyon lamang at hindi naghahanap ng sagot. Ang pangungusap na ito ay halimbawa ng pangungusap na paturol. Ano nga ba ang pangungusap na paturol o pasalaysay? Ang pangungusap na paturol o pasalaysay ay nagsasalaysay o naglalahad ng katotohanan, pangyayari o kaisipan. Ang layunin nito ay magpabatid at hindi humingi ng kasagutan. At lagi itong nagtatapos sa tuldok. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap na paturol. Una, si Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Pangalawa, si Ashley ay nag-aaral ng mabuti. Pangatlo, masarap ang luto ni nanay. Bakit kaya ang mga pangungusap na ito ay tinatawag na paturol? Mahusay ang inyong sagot. Ang pangungusap na paturol ay nagsasalaysay, naglalahad o nagbibigay lamang ng impormasyon, katotohanan at kaisipan. Wala itong hinihinging sagot o tugon. Ang tanging layunin nito ay magpabatid ng isang bagay. Sa ating mga halimbawa,
Sinasabi lamang nito kung sino ang ating bayani, kung ano ang ginagawa ni Ashley, at kung ano ang katangian ng luto ni Nanay. Lahat ito ay naglalahad lamang ng katotohanan at nagtatapos sa tuldok. Kaya ang mga pangungusap na ito ay halimbawa ng paturol. Naunawaan ba kung ano ang paturol? Kung naunawaan nyo, subukin nyong sagutan ang gawaing ito. May 1 minuto kayo sa pagsasagot. Narito ang panuto. Basahin at tukuyin kung paturol o hindi paturol ang bawat pangungusap. Kung handa na kayo, simulan na natin. Tapos na ba kayo magsagot? Tara at iwasan natin ang inyong mga sagot. Ang unang pangungusap, si Yuki ay masaya. Ito ay paturol. Ang ikalawa naman, nakita mo ba ang aking lapis? Ito ay hindi pangungusap na paturol dahil ito ay nagtatanong, kaya ang sagot ay hindi paturol. Ikatlo naman, ako ay kumain. Ito ay paturol. Mahusay. Bigyan ang sarili ng 5 palakpak. Paano naman kung ganito? Sino ang sumasayaw? Ito ba ay naghahanap ng sagot o nagbibigay lamang ng impormasyon? Tama, ang pangungusap na ito ay naghahanap ng sagot. Bakit nyo nasabi na ito ay naghahanap ng sagot? Magaling! Dahil sa bantas na ginamit, ang tandang pananong. Ang pangungusap na ito ay halimbawa ng pangungusap na patanong. Ang patanong na pangungusap ay isang uri ng pangungusap na ginagamit upang humingi ng impormasyon, magtanong o mag-usisa. Madalas itong nagsisimula sa mga panghalip pananong tulad ng sino, ano, saan, kailan, paano at bakit. At ito ay laging nagtatapos sa tandang pananong. At narito ang mga halimbawa. Kumusta ka? Saan ka nakatira? Ano ang paborito mong pagkain? Bakit ang mga ito ay pangungusap na patanong? Tumpak. Ang pangungusap na patanong ay ginagamit kapag tayo ay nagtatanong o humihingi ng sagot, paliwanag o karagdagang impormasyon. Hindi lamang ito nagsasabi, mayroon itong inaasahang tugon mula sa kausap. Palagi rin ito natatapos sa tandang pananong. Sa ating mga halimbawa, nagtatanong tayo ng kalagayan, tirahan at paboritong pagkain. Lahat ito ay humihingi ng sagot. Kaya nagtatapos ang mga ito sa tandang pananong. Naunawaan niyo ba? Kung oo, subukin natin muli kung naunawaan ninyo kung ano ang patanong. Narito ang panuto. Basahin at tukuyin kung patanong o hindi patanong ang bawat pangungusap.
May 1 minuto ulit kayo para magsagot. Pwede na kayong magsimula. Tapos na ba kayong magsagot? Tara at iwasunan natin ang inyong mga sagot. Una, masigla ang bata. Ito ay hindi patanong dahil ang pangungusap na ito ay paturol. Ikalawa naman, umuulan ba? Ito ay patanong. At ang pangatlo, sino ang kasama mo? Ang pangungusap na ito ay patanong. Mahusay! Nakuha ninyo ang tamang sagot. Bigyan ang sarili ng 5 palakpak. Naunawaan ba kung ano ang paturol at patanong? Mahusay! Lagi nating tatandaan na ang paturol ay nagsasabi ng isang bagay at nagtatapos sa tuldok. Samantalang ang patanong ay nagtatanong ng isang bagay at nagtatapos sa tandang pananong. Dahil naunawaan ninyo ang ating aralin tungkol sa uri ng pangungusap, ngayon naman ay magsasagawa tayo ng pagtataya. May 2 minuto kayo sa pagsagot. Kung nahihirapan ay maaaring i-pause ang video para magkaroon ng sapat na oras at makasagot ng maayos. Narito po ang panuto. Basahin ang pangungusap. Isulat ang PT kung ang pangungusap ay paturol at PN naman kung ito ay patanong. Kung handa na po kayo, maaari na po kayong magsimulang magsagot. Tapos na ba kayo sa pagsagot?
Magaling! Ngayon ay iwaso na natin ang inyong mga sagot. Balikan natin ang panuto. Basahin ang pangungusap. Isulat ang PT kung ang pangungusap ay paturol at PN kung ito ay patanong. Narito ang mga pangungusap. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Una, si Nicole ay may mahabang buhok. Ito ba ay paturol o patanong? Tumpak. Ito ay pangungusap na paturol. Ikalawa, ano ang paborito mong prutas? Ito ba ay paturol o patanong? Mahusay. Ito ay pangungusap na patanong. Ikatlo, masarap ba ang sopas? Ito ba ay paturol o patanong? Tama kayo. Ito ay pangungusap na patanong. Ikaapat, ang mga bata ay kumakanta. Ito ba ay paturol o patanong? Magaling! Ito ay pangungusap ng paturol. Ikalima, ano ang kulay ng iyong sapatos? Ito ba ay paturol o patanong? Wala ng duda. Ito ay pangungusap na patanong. Tama ba ang naging mga sagot ninyo? Napakahusay. At dahil dyan, bigyan nyo ang sarili ng 5 palakpak at sabihin na mahusay ako. Mahusay ako. Ngayon, alam nyo na ang uri ng pangungusap, ang paturol at patanong. Kaya para sa inyong pagsasanay, ito ang inyong takdang aralin. Sumulat ng 2 pangungusap na paturol at 2 pangungusap na patanong tungkol sa inyong pamilya. Maaari ninyo itong ilagay sa comment section para mawasto natin. May natutunan ba kayo sa ating aralin ngayon? Mahusay. Kaya bilang paglalahat, ang payak na pangungusap ay binubuo ng iisang simuno at iisang panaguri. Ito ay nahati sa 2 uri, ang pangungusap na paturol at pangungusap na patanong. Ang paturol ay naglalahad ng impormasyon o katotohanan at nagtatapos sa tuldok. Ang patanong naman ay humihingi ng sagot o paliwanag at natatapos sa tandang pananong. Sa kabuuan, mahalaga ito upang maging malinaw, wasto at maayos ang ating pagpapahayag at pakikipagtalastasan sa kapwa. Kaya tandaan natin, magsabi ng totoo at magsalita ng may paggalang lagi. Mayroon ba kayong bahaging hindi naintindihan o nais pang itanong? Huwag mahihiyang ilagay ito sa comment section. Tutugunan ko po ang lahat ng inyong katanungan. Kung wala na, maraming salamat sa inyong pakikilahok at pakikinig. Tandaan nyo, panibagong araw, panibagong karunungan ng ating matutuklasan at natutuklasan. Hanggang sa muli nating pagtatagpo.